Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pag-disqualify ng COMELEC dito sa Smartmatic. Kahapon na hindi na sila makasama sa procurement. Maraming natuwa sa atin kahapon. Kala natin yun na ang katapusan ng Smartmatic. At marami ang nag-comment, sabi, bantayan natin, baka mamaya baguhin lang ang pangalan ng kumpanya, mamaya nagsama sa bidding, Smartmatic pa rin, na iba lang pangalan. Yun ang general sentiment kahapon. Ngayon, dito, may live stream. Si Madam Marlica, in-invite niya si Attorney Chong. Nag-guest. Nako, napakaganda po ang assessment na Attorney Glenn Chong. Sabi niya, drama lang yung ginawa nila na pag-disqualify sa Smartmatic. Okay, pakinggan natin sandali itong usapan ni Maharlika at ni Attorney Glenn Chong. Magandang gabi po sa inyo dyan sa LA at sa mga nanonood po sa atin ngayon. Magandang araw po sa inyo dito sa Pilipinas. And for those in the rest of the world, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi po. And thank you for joining us. Mahalaga po itong pag-uusapan natin dahil drama lang itong lahat na narinig natin kahapon. Drama. Okay. Attorney Glenn, nung una mong nabasa yung article ng pag-disqualify ng COMELEC sa Smartmatic for the bidding, the upcoming bidding, ano yung unang pumasok sa mind niyo? I'll be honest, ma'am, mga kababayan, natuwa ako kasi actually I was working out and then naligo ako, paglabas ko, ayun na, si Mike at si Jimmy, sinabi nila na, na-disqualify si Smartmatic. So, initially, natuwa ako, but about a few minutes later, everything sunk in. At sabi ko nga sa post ko, ma'am, at in-interview nga ako kahapon ni Congressman Jing para sa radio program niya. At natawa siya doon sa una kong, he was one of the first na tumawag kahapon. Sabi niya, may program ako ngayon sa radio, interviewin na kita. Ang nasa isip ko, dapat si Maharlika mauna. Tumatawag na siya. Natulog ako eh. Sorry, Attorney Glenn. Habang nagluluto sila. Anyway. Oo, so, sabi ko, hindi ko alam kung magpapaputok ako ng sinturo ni Judas to celebrate dahil sobrang tuwa or tatlong kwitis na lang dahil sa agam-agam dun sa plan B ng mga Judas. Eventually, sabi ko, watusi na lang. Kasi nag-sink in lahat nag-sink in lahat yung mga pangyayari over the past 2 weeks na leading to this na sinabi ko dun sa plan B point 1 point A plan B point 1 point B and then plan B point 2. So tatlo yung nakikita ko possibilities na plan B ng sindikatong ito. Because ma'am, mga kababayan, hindi ako naniniwala na ganun na lang na bitawan ng COMELEC ang Smartmatic. They go a long way. Malalim yung pinaghuhugutan ng kanilang pandaraya dito sa ating eleksyon. Hindi ako naniniwala doon. Drama lang. And knowing George Garcia, drama lang yan lahat. So, isa-isahin natin to as we go by in this discussion. Attorney Glenn, bago mo isa-isahin, sa tingin mo ba, itong pag-disqualify ng COMELEC, na-pressure ba sila? Sa tingin, ang pakiramdam mo na pressure sila sa atin. Dahil nga, ayaw natin silang tigilan, di ba? Yes. Sa tingin niyo ba part ito na pressure sila that they have to do this para mapaniwala ang bayan na sincere sila na magkaroon nga ng clean and honest election na parang, para tumigil na ito si Glenn Chong at si Maharlika, ito yung gawin natin. At ang mga taong bayan, not only us, syempre, di ba? So, sa tingin mo ba naging ground yun para yun na mas maiplano nila itong disqualification daw muna? Actually, ma'am, tumpak kayo dyan.
nag-gold nyo sila dyan sa viewpoint na yan. Actually, kung makikita po ninyo kahapon ang sabi ni George Garcia na dinisqualify nila ang Smartmatic dahil hindi dahil sa petition nila General Rio, Colonel Polonio, Frank Isaac. Okay, so magbigay na ako ng reaksyon, ano. Agree ako kay Attorney Chong at Marlica. Unahin natin si Marlica. Na-pressure sila. Dahil, grabe itong si Marlica, yung binabanatan niya na si Senator Amy ngayon eh. Ako, ganun na rin ako. Na pag walang gagawin si Senator Amy, pag hindi niya patawag si First Lady Lisa sa Senado para imbestigahan ang pangyayaring ito, mawawalan na ako o si Marlica, bubuljakin niya araw-araw yang si Senator Amy. Na nakatulong din itong budget hearing sa Senado nung Comelec budget ang pinag-usapan. Malaking tulong yung pagtatanong ni Senator Coco Pimentel tungkol nga sa dayaan ng eleksyon. To prove this point na kabado na sila, yung budget hearing na yun nakapost pa sa social media. Mapapanood kahit kanino. Bigla nilang dinilit. Wala na ngayon, hindi mo na mapanood yung pagtatanong ni Senator Pimentel tungkol sa alleged dayaan ng 2022 election. So, doon ako unang nagduda nga talagang ayaw ng palasyo na mapag-usapan in public, lalo na sa ganong formal budget hearing yung dayaan. Kaya itong si Senator Amy, talagang makikita mo na very evasive yung kanyang mga sagot. Ayaw niyang mapag-usapan yung Smartmatic issue. Of course, blood is thicker than water. Ang nakataya yung presidency ng kapatid niya, ayaw niyang pag-usapan. Kaya, nung pinapalo up siya ni Senator Pimentel, kailan matapos yung investigasyon? Kasi ang sabi ni Senator Amy, iniimbestigahan na yan. Maybe by the end of the year, matatapos na. Be sure abangan namin yan. Yun. Inaabangan natin kung talagang iniimbestigahan ba. So, malalagay sila sa alanganin pag hayaan nila yung normal process na imbestigahan, pabayaan nila na ang taong bayan mag-ingay, mas lalo silang mabubuking. Kaya, tama talaga na hindi tayo dapat mag-rejoice. Drama lang lahat ito. They are hoping na dahil na-disqualify na ang Smartmatic, itatahimik na tayo. Nagkamalas sila dyan dahil ito na nga, lalo tayong magmatyag, mag-ingay mga kapwa ko Pilipino na nagmamahal sa ating bayan dahil kalokohan talaga itong ginagawa nila. Yang si Comelec Commissioner George Garcia nung una, panahon sa kampanya, bilib na bilib ako sa kanya eh. Ngayon, wala na. Talagang tuta ng palasyo. Pero yun mo, bakit daw dinisqualify ang Comelec ng Smartmatic? Hindi dahil sa mga petisyon. Anong rason? Bakit dinisqualify ka? Wala lang. Ay, kalokohan. Itong Comelec Commissioner na ito, niloloko niya ang taong bayan. Mr. Commissioner Garcia, hindi bobo ang taong bayan. Ano ba yan? Comelec Commissioner kayo? Nanumpa kayo to serve this country well?
napaka-major decision yung pag-disqualify ng Smartmatic dahil ang daming problema niyan. Tapos, sasabihin nyo, wala lang, basta lang, dinisqualify nyo. Yun pa lang, nagduda na ako nung ganon ang post ni Commissioner Garcia na wala siyang specific reason na binanggit bakit na disqualify. Basta, klinaro niya na hindi dahil sa mga petisyon. Kalokohan. So, salamat, Madam Marlica. Salamat, Attorney Glenn Chong. Salamat, General Rio. Colonel Ordoña. Salamat, yung former COMELEC Commissioner. Salamat, mga kababayan. Magkaisa po tayo. Mag-ingay. Kakalampagin natin sila hanggat hindi formal na maimbestigahan yung ginawa ni Attorney Lisa Araneta Marcos pakipag-meeting sa Smartmatic 3 times bago eleksyon. Kaduda-duda yun. Dapat magpaliwanag sila sa taong bayan.